The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus took Peter, James, and John and led them up a high mountain apart by themselves. And he was transfigured before them, and his clothes became dazzling white, such as no fuller on earth could bleach them. Then Elijah appeared to them along with Moses, and they were conversing with Jesus. Then Peter said to Jesus in reply, Rabbi, it is good that we are here. Let us make 3 tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah. He hardly knew what to say. They were so terrified. Then a cloud came, casting a shadow over them. From the cloud came a voice, This is my beloved Son. Listen to him. Suddenly looking around, they no longer saw anyone but Jesus alone with them. As they were coming down from the mountain, Jesus charged them not to relate what they had seen to anyone, except when the Son of Man had risen from the dead. So they kept the matter to themselves, questioning what rising from the dead meant. My dear friends, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning to everyone. Minsan po nakakarinig po ako ng mga kwento o ng mga balitang tulad po nito. Halimbawa, hayon, hiniwalayan na siya ng asawa niya. Napuno na siguro sa kanya, nagsawa na. Deserve niya ang nangyari sa kanya. What else? Halimbawa sa negosyo, ayun, nalugi siya sa pinasukan niyang negosyo. Deserve niya ang nangyari sa kanya. Masama kasi ang ugali niya. O kaya naman puputangin neto ng tao, sabihin natin isang empleyado na promote siya sa kanyang trabaho. Ano kadalasan ang sinasabi natin? Deserving siya kasi masipag siya. Kasi hardworking siya. Deserve niya kung ano na yun ang tinatamasa niya. Kayo pong mga magulang dito, di ba yung mga chikiting patrol, yung mga bata, kapag binabawalan ninyo ang likot-likot nila, tapos hindi nagpapabawal, matitigas ang mga ulo, di ba sinasabihan nyo ang mga bata na huminto sila, baka may masaktan o may madisgrasya sa kanila. At yun na nga, ang inaasahan mo, may nangyari, may nadisgrasya. Nanong sabihan mo ka rin anak mo? Ustupin. O yan ang sasabihan ko, ikit yung painto ninyo. Translation, deserve nyo yan. Deserve nyo ang nangyari sa inyo. Binabawalan ko kayo, ayaw nyo magpabawal, yan, nakita nyo ang hinahanap ninyo. The second Sunday of Lent is about the transfiguration of our Lord Jesus Christ. Ang Panginoon na nagniningning, ang Diyos na nagniningning. Ano bang nangyari? Ito po ang eksena sa ating pagbasa ngayong linggong ito. Menikya kanuking bata sa bunduking Ginoong Yesus at tikino po kanuring at lukaring alagad na. And who are they? Simon Peter and James and John. Ano ang ginawa ni Jesus? Bakit umakyat siya, sinama niya ang mga alagad niya sa isang mataas na bundok? Ano bang ginawa niya? To pray. Wait mo. Ngayon nagdasal siya, lumapit siya, tumawag siya sa ama niya. Kasi mimisip na ito Mimisip niya kasi yung Ginoo, nung kailangan na bang balawsnan? Kailangan ko bang sulungan? Ining makapanayang kasakitan at kamatayan ka na ako kay Jerusalem, umurong na ako na. Sulungan ko ba
O alinamurong nga ako mo, hanaling Ginoo. Tingnan po ninyo, Jesus will be killed for us. He will be killed for us. Question, do we deserve that? Do we deserve that? Ano ba ang dasal ng Diyos? Ano bang dasal ni Jesus? Nung umakyat siya sa isang mataas na bundok, naning pangadina, tila ba ang dinadasal niya ay ito? Sapat ba na ibigay ko ang sarili ko sa mga walang kaluluwang ito? Sapat ba na ibigay ko ang katawan at dugo ko sa kanila na walang kaluluwa? O tayo pulawan, pansinan nyo, kapag ka nagbibigay ka, kingneto nga taong sasaw, siguradong ating mabayat kaya, potang gagaw kayo, umamagot yaking kayang bulsa. Lahat tayo ganyan. Siyempre, tumulong kami, mawawala sa'yo. May mabigat sa'yo, pero may mas mabigat dito. Yung mga taong kapag ka tumutulong sila, may iniisip sila. Ganito yung iniisip nila. Kailangan ba talaga ng mga taong itong binibigay ko? O itong itinutulong ko? Nakakatulong ba sa kanila itong ipinagkakaloob ko, ibinibigay ko? Kailangan ba talaga nila ang tulong ko? These haunting questions from Jesus came into a breakthrough na nga namawari. They do not deserve my body and blood. They do not deserve my body and blood, but nevertheless, Jesus said in the end, do this in memory of me. You know what, my dear friends, this experience of God is a parlance that we experience. Hindi lamang po kapag nakakaranas tayo ng mga mabibigat na problema o pagsubok sa buhay. O tayo po lawan, itamungan po lahat tayo. Itamungan po, lulugod tamo. Ulit, hindi ka tao kung hindi ka marunong magmahal o kung hindi ka umiibig. We know what it means to love. We know what it means to give. And then, you are confronted into this situation na kaibig-ibig ba itong minamahal ko? Deserve ba ng taong ito ang pagsasakripisyo ko? Itong ginagawa ko? Dapat bang ibigay ko ang oras ko, ang panahon ko? Dapat ko bang ibigay ang katawan at dugo ko sa mga walang pasalamat na ito? Dapat ko bang hintayin muna na masaktan ako? Dapat ko bang hintayin muna na mahirapan ako sa kanila na walang kaluluwa? And what's the answer of Jesus? This is the answer of the Lord. Ito po yung naging tugon, sagot ni Jesus sa dasal niya nung siya'y umakyat sa bundok. When you love, when you give, it is not because other people deserve it, no. Ano ang sagot ni Jesus sa panalangin niya? When you give, when you love, it is not because they deserve it, but it is because they need it. Lahat po tayo, paalala lang, itamungan po, we are flawed and imperfect. Ita mo ang ting tao, tintanan pong depekto. Ita mo ang ting tao, bisakat ali at tintanan pong kanya-kanyang kainan, kakulangan, at kapalpakan kengbiye. Bigla ko lang naisip parang ano lang yan kahit anong gawin mong pag-filter sa profile picture mo, sa FB mo, still, we are sinful human beings. And in this frailty, in this incompleteness, and pushing it further, the evil that is in us, the evil that there is in us, Jesus is saying, Jesus says, let it be done unto me as the Father will. And the glory about this is, simplihan mo po, masakit talaga. Huwag pang impapakit mong lugod, nasusuklian. Masakit talaga. Patarugong ika, magpakapagal na ka, luluguran mo lang, kaya ba't may babalik ka? Mahirap yon, masakit yon, mabigat yon. Masakit talaga. Potong nakarapat dapat king papakit mo. But I believe, you can only find happiness when you love. Ala. You can only find happiness when you give. Kahit hindi deserve ng taong yan na iyong pinaglalaanan.
Kaya kayo pong pengari sa inyong mga magulang dito. Lawan nyo, o tayo pansin na kayong pengari. Na kayo ko ang damahon, sumisyon na kayo karing anak nyo. Kahit kayo naiirata na sa mga anak ninyo, sa mga apo ninyo, kahit na feeling mo ikaw na magulang o pakiramdam mo na parang hindi pinapahalagahan, hindi nakikita ng mga anak mo ang pagsasakripisyo mo, anong ginagawa mo? Still, babiye mo, ibinibigay mo pa rin yung gusto nila ng mga anak mo. Binibigay mo pa rin yung alam mong pangangailangan nila. And it is your happiness to make life easier for them and to make them happy. And that's the story. That's the glory of the Transfiguration this Sunday. Nanuya, na ang balo mong masakit, still gagawan mo pa rin. Bakit? Uling-uri mo, maging masayala mo, din paulagan mo, din pakamalan mo, na ang balo mong karapat dapat king gagawan mo, king papakit mo, basta't masayala, sapat na keka. Sabi po nila, hindi daw po lahat ng tao ay marunong magpasalamat. Totoo yun. Hindi po lahat ng tao ay marunong tumanaw ng utang na loob. Totoo yun. Hindi po lahat ng tao kayang suklian ang ipinapakita mong kabutihan. Totoo po ito. Dakala tao, mangailangan la. Okay, we have no problem with that. Dakala tao, mangailangan la. Pero yung pamangailangan la, some of them do not really deserve the help. Kung minsan, nagmamahal tayo, minamahal natin ang isang tao, o minamahal natin, marami tayong minamahal, but some of them do not really deserve the love. And some of them are not thankful about they have. But you see, sabi po nila, when you have lemons, make a lemonade. So sa ganda, Transfiguration is telling all of us, Transfiguration tells us, stomach the demon. And then you will find yourselves strong in the goodness of God. Marahil ang dasal ni Jesus sa bundok ay ito, isasakripisyo ko ang sarili ko sa kanila, ang buhay ko sa kanila, ibibigay ko dito sa mga walang kaluluwa. Deserve ko ba ito, o Ama, ang mangyayari sa akin? Itong gagawin ko sa kanila, deserve ba nila ito? There is only one Judas. Dalawa pa lang Judas. Pero yung isa, Judas Thaddeus. There's only one Judas Iscariot. And there are 11 more who became saints. And even these 11 disciples, 11 saints, 11 apostles, one of them is the first Pope of the Catholic Church. And he is Saint Peter. These apostles of Christ, you know what, my dear friends? They are flawed, imperfect, but beautiful. Why? Because they aspire to be more than the humanity they embrace day after day. Anting pamupos po king humilya ko. Nakuhan ko lang mo reting amano, anting papakal, king balang metong, kaya katamo, kasama na ako. Sino man po sa atin ang nagmamalasakit sa iba, sa kanyang kapwa? Sino man po sa atin ang tumutulong? Sino man po sa atin ang may puso at mabuting kalooban? Sino man po sa atin ang nagmamahal sa isang tao, halimbawa, kahit na alam niyang hindi deserve ng taong yon, ang kanyang ipinapadama, ang kanyang ipinapakita, kung ikaw yan sa mga sinabi ko, salamat sa iyo. Why? Because you are making our darkness light. Kaya katamo naman kung susupan ka sa ating mga tinutulungan nila, sa ating mga minamahal nila, grateful ka man o ingrata ka man, ang pagmamahal ng Diyos, hindi po namimili yan. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi pumipili yan. Bakit? Dahil walang kondisyonis ito.
Pag kailangan mo ang pagmamahal ni Kristo, naririyan sigurado, deserve or undeserved. Please all rise.